Pinapasok ni Don Bayani na may matamis na ngiti sa labi ang isang dalagita sa mansyon nito. Bumakas ang pagkagulat ni Paxson nang ipakilala sa kanya ng ama na kapatid niya ito sa labas. Paxson, ito nga palang yung kapatid, si Mahalia. Nanlaki rin ang mga mata ng mga katulong maski ang tsuper na naghatid sa bagong titirhan ng dalagita. Hindi rin nakalain ng driver na ang dalagita na yon ay anak din ni Don Bayani. Nakakalokong ngumiti si Mahalia kay Paxson na naghatid naman ng kakaibang pakiramdam sa binata. Hello po, Kuya Paxson. Nice to meet you po. Para bang biglang gumapang ang kilabot sa kanyang magkabilang braso sa paraan ng pagpapakilala nito sa kanya. Pinanlisikan naman ng mga mata ni Don Bayani ang mga katulong at tsuper sa hindi pagbibigay galang sa anak nito. Kayo! Bakit hindi kayo yumukod sa bago ninyong amo? Kaagad na humingi ng dispensa ang mga tauhan ni Don Bayani at nanginginig na yumuko sa anak sa labas na si Mahalia. Ayan, ganyan nga. Simula ngayon, pagsisilbihan nyo na ang isa nyong amo. Maliban kay Paxson ko. Kahit anong ipag-utos ng aking anak na si Mahalia, susundin nyo. Maliwanag ba? Sabay-sabay na tumugon ang mga kapwa kasambahay na may paggalang sa Don. Samantalang ang dalagitang si Mahalia, hindi matanggal ang napakalagkit ng ngiti sa labi. Tinititigan nito si Paxson na kaagad namang ikinaiwas ng tingin dito. Hindi niya gusto ang kapatid niya sa labas. Tila ba sa paraan pa lang ng pagngiti nito sa kanya, may masama itong balak, maski ang pagpasok pa lang nito sa mansyon. Mahalia anak, nagugutom ka na ba? Ano bang gusto mong kainin? Nag-aalalang tanong ni Don Bayani sa dalagita. Wala po, Don Bayani. Ayos lang po ako. Biglang napatirik ang mga mata ng Don. Anong Don Bayani ka dyan? Mapaklapang tumawa ang matanda. Daddy, simula ngayon, Daddy na ang itawag mo sa akin, ha anak? Anak kita, hindi ka na utusan ngayon gaya ng ginagawa sa iyo ng mga tao doon nung nasa tondo ka pa. Dito ka na rin ngayon titira, kaya wag na wag kang mahiyang tawagin akong Daddy. Kasi ipinagmamalaki kita, anak. Kitang-kita ni Paxson ang kinang at galak sa mga mata ni Mahalia nang sabihin niyo ng ama niya sa dalagita. Talaga po? Don? Daddy? Tumango naman ang Ginoo. Kung ganun, pwede pong dad na lang para maikli at sosyal? Maarteng demand ni Mahalia na ikinalaki ng mga mata ng binata. Sure na sure, anak. Much better. I love you, Dad! Minarkahan ng dalagita ng halik si Don Bayani sa kaliwang pisngi. Nagagalak naman itong inakbayan ng Ginoo. O ano, kakain ka na ba? Ano bang gusto mo at agad kong ipahanda sa aking mga katulong? Mga utusan. Hindi po. Hindi pa naman po ako gutom, Dad eh. Okay pa ako. Ganun ba? Ang haba ng biyahe natin Nawala na po kasi ang gutom ko. Nakita ko na po kasi si Kuya. Bumaling ang atensyon ng dalagita kay Paxson. Napakagat ng labi ito at napalagok ng laway. Sobrang excited po kasi ako na makilala ang kapatid ko. Kaya napawi na po yung gutom ko nang makita ko po ang nakakatanda kong kapatid. Napahagalpak ng tawa si Don Bayani at bahagya pang ginulo ang buhok ni Mahalia. Ikaw talaga, anak kong maganda. Dad, nakakahiya sa mga utusan. Ano ba? Maarting himig na reklamo ng dalagita na parinig nito sa mga katulong. Huwag kang mahiya, Mahalia. Sa totoo naman hindi ba? Pinukula ni Don Bayani ng agarang tanong ang mga katulong
At agad naman siyang binigyan ng tugon ng mga ito. Yan ang gusto ko. Dapat pinupuri niyo itong dalagita kong ito. Ano? Gusto mo bang makipagbanding sa Kuya Paxson mo? Of course, Dad. I want to bond with him. Para naman, mas makilala ko pa siya ng lubos. Nax, natuto ka ng mag-English ha? Dati naman nung nasa tondo ka, hindi ka ganyan magsalita. Napahagikgik si Mahalya. Siyempre, Dad. Need ko, no? Kasi ikaw yata ang father ko. So need kong ganito mag-talk. Di ba ganun naman po sa mga mayayaman? Sosyal. Ang lakas talaga ng sense of humor mo, anak. O siya, magbanding na kayo ng Kuya Paxson mo. Daddy, may tinatapos po akong project ko sa agriculture eh. Kailangan na po kasi. Kaya excuse me lang po ha. Tatalikod na sana si Paxson nang tawagin siya ng mayamang ama. Paxson, stop! Dito ka lang. Huminto sa paglalakad ang binata. Nang pagpihit niya patalikod, narinig niya ang panakanakang paghikbi ni Mahalya. Nakayuko ito habang pinupunasan ang mga luha sa mga mata. Dad, para po yatang ayaw kong kabanding ng kuya. Hindi po ba niya ako tanggap dahil po anak ako sa labas? Inalo-alo ni Don Bayani ang dalagita. Mahigpit na hinagkan at hinagod ang likuran. Shh, tahan na. Hindi yan. Tanggap ka ng kuya mo. Ano ba? Dad, Paxson, umiiwas ka ba kay Mahalya? Kapatid mo yan. Nakababata mong kapatid. bumuntong hininga si Paxson. Hindi naman po, Daddy. Kaso may kailangan po akong i-prioritize ngayon eh. Mahalaga ang pag-aaral. Mas mahalaga ang kapatid. Ang pamilya. Ngayon na nga lang kayo magsasama eh. Hindi ba matagal mo nang hinihiling sa akin ito, Paxson? Ang magkaroon ka ng kapatid? Daddy, bata pa po ako noon. Pero ngayong lumaki na po ako, may sarili na akong pag-iisip. Na-realize ko na masaya ako sa pagiging uniko iho. Hindi ko na po kailangan ng kapatid. Sa sinabing yun ni Paxson, sinugod agad siya ni Don Bayani ng isang malakas at malutong na sampal. Tumabingi pakaliwa ang mukha ng binata. Di kalaunan, namula na ang kanan niyang pisngi. Marahan niyang hinimas-himas ito habang nangingilid-ngilid ang luha. Daddy, bakit mo po ginawa sa akin yun? Mahiya ka naman. Nasa harap mo si Mahalya. Kapatid mo siya. Nakakasakit ka ng damdamin eh. Mag-sorry ka! Nagsalubong ang kilay ni Paxson at pinigilan ang mga muntika ng tumakas na luha sa mga mata. Po? Mag-sorry ka sa baby sister mo. Daddy naman! Isa, Paxson! Ano bang masama akong sinabi? Wala naman... Dalawa! Maotoridad na bitaw na kataga ni Don Bayani kung saan pinandilatan pa siya ng mga nanlilisik nitong mga mata. Wala na lamang tuloy na gawa ang binata, kundi humingi ng paumanhin sa pasaring na parinig nito sa dalagita. Nagpakawala muna siya ng buntong hininga. Sorry, Mahalya. Labas sa ilong na saad niya. Hindi sincero ang binitawan niyang sorry kay Mahalya. Sabay iling na may sama ng loob sa ginawa ng ama. Kahit kailan hindi pa ako nasaktan ni Daddy ng ganito ah. Ayos lang yun, kuya. Kapatid po kita at mas nakakatanda ka po sa akin. Kaya ako na lang magpapasensya. Ano? Kita mo na, Paxson? Buti pa tong kapatid mo madaling makaunawa. Kung sino pang mas bata, siya pang madaling makaintindi. Mahinang napapalatak si Paxson. Sabahan mo na si Mahalya. Itour mo siya dito sa mansyon. Pagkwentuhan lang kayong dalawa at ako'y marami pang kailangang asikasuhin. Ikaw na ang bahala sa kanya, Paxson. Labas sa ilong uli na sumagot ang binata. Sige po, Daddy.
Napatirik muli ang mga mata ni Paxson. Ako na po ang bahala. Good. Alis na ako. Rizalino, halika na. Pagtawag ni Don Bayani sa tsuper nito. Sige po Don, heto na po. Mabilis nang lumabas si Don Bayani sa mansyon nito. Gahol naman na parang aso bumuntot si Mang Rizalino sa amo nito. Kapag kasi hindi ito kaagad sumunod, baka masabihan na naman siya ng Don na pabagal-bagal na tila pagong. Nang mawala na sa paningin ni Paxson ng ama at ang kanilang tsuper, muling yumukod ang mga kasambahay sa kanila at nagsibalik na sa kanya-kanyang mga nakatokang gawain. Ang natira na lamang doon ay sina Paxson at ang bagong saltang kapatid daw niyang kuno na si Mahalya. Nahihiyang lumapit sa kanya ang dalagita at nagtanong. Totoo ba? Ikaw ang kuya ko? Isang dangka lamang ang diferensya ng tangkad nila sa isa't isa. Mas malaki siya kumpara dito kaya mas pinanliitan pa niya ito ng tingin. Ikaw, totoo ba? Totoo bang isa kang diamante? O nagpapanggap ka lang? Duda niyang tanong sa kaharap na dalagita, dahilan upang magkanda utal-utal ito sa pagsagot. Kuya naman, bakit ba ang init ng dugo mo sa akin? Diamante ako. Anak ako ni Daddy Bayani. Hindi pa ba halata? Magkamukha kami. Oh, titiga mo ko. Di ba hindi nagkakalayo ang mukha natin? Pinakatitigan niya ng maigi ng mata sa mata si Mahalya. Siniyasat ang hulma ng mukha nito, maski ang tabas ng sulok ng mata at tangos ng ilong. Ganoon din sa manipis na labi at makapal na kilay. Hindi nga maipagkakailang magkahawig nga silang dalawa. Kung ganon, saan ka nang galing? Tell me about your whole story and your flirt mother. Maitim na ang anyo nitong pinukulan niya ng masamang tingin si Mahalya. Kitang-kita niyang napalagok ng laway ang bastarda niyang kapatid sa takot sa kanya. Kuya, pwede bang huminahon ka muna? Don't call me kuya, dahil wala akong kapatid na mukhang gold digger. Diyan ka na! Pumihit na siya patalikod para dumiretso sa kanyang silid. Ipagpapatuloy niya ang naunsyaming ginagawang proyekto sa asignatura nila sa agriculture. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang siya nang marinig na naman niya ang nakakairitang paghagulgol ng bagong salta sa kanilang mansyon. Kuya, ano bang ginawa ko sa iyong kasalanan? Bakit ba ang hirap mo akong tanggapin? Can you give me a chance? Pwede mo bang hayaan mo muna ako magpaliwanag at magkwento ko anong hirap na pinagdaanan ko sa tundo? Kung saan naman ako hindi dapat lumaki. Dahil isa naman talaga akong diamante kagaya mo. Kuya, hindi naman dapat ako lumaki sa hirap. Dahil ikaw lumaki kang mayaman, pero sana dapat ganun din ako. Kaso hindi eh. Tapos ganito pa ang trato mo sa akin. Kung itrato mo ko para akong basura. Hindi ko naman gusto maging anak sa labas ni Daddy Bayani eh. Hindi ko kasalanan na pinanganak akong bastarda. Kaya sana kuya tanggapin mo ko. Kasi ito ang pangarap kong buhay. Ang makasama ka. Nagulat si Paxson sa sunod na ginawa ni Mahalya. Lumuhod ito sa harapan niya matapos mangyak-ngyak na makiusap sa kanya. Huy, ano ba Mahalya? Hindi mo na kailangang gawin yan. Gagawin ko para matanggap mo ko, kuya. Itinayo niya ang kapatid sa labas. Bumuntong hininga si Paxson at siya na lamang ang kusang nagpunas ng luha sa mga mata nito. Hindi mo na kailangang lumuhod para matanggap kita bilang kapatid ko. Totoo ba, kuya? Mahinang napatango si Paxson kahit para bang may nakaharang na malaking bato sa kanyang dibdib na sumang-ayon. Wala naman ako magagawa kundi tanggapin ka eh. At kahit anong mangyari, dumadaloy pa rin sa iyong dugo ang pagiging diamante nating dalawa. Ang pagiging magkapatid natin. At alam mo ba, tama si Daddy. Nasasabik na rin ako na magkaroon ng nakababatang kapatid. Parehong kuminang ang mga mata ni Mahalya sa pinahayag ng Kuya Paxson niya. Salamat. Salamat po, kuya.
Mahigpit siya nitong hinagkan. Hindi na rin siya nagpumiglas bagkus ginantihan niya na rin ang yakap ng nakababatang kapatid. Narinig na naman niya ang paghikbi ng dalagita. Oh, bakit ka na naman umiiyak? Tahan na. Ililibot na kita sa mansyon ni Daddy. Hinagod-hagod niya ang likuran ni Mahalya, kasunod ang pagkalas ng yakap nilang dalawa sa isa't isa. Napakaiyakin mo pala. Masyado lang po akong masaya, kuya. Tears of joy. Kasi natupad na ang ambisyon ko sa buhay na maging mayaman. Maging isang diamante. Malawak na napangiti si Paxson. Masyado palang malakas ang impluensya namin para makilala ang aming pamilya. Oo, kuya. Kilalang kilala kayo maski sa lugar namin. Kaya nga, pangarap kong mapabilang dito eh. Kung ganun, Mahalya, kung diamante ka naman talaga, wala dapat sa isip mong pangarapin na mapunta rito. Matutupad talaga ang pangarap mong mapabilang ka sa pamilya natin. Bakit? Hindi mo ba alam noon na isa kang diamante? Si Kuya Paxo naman, may duda ka pa rin ba sa akin? Bahagyang nagsalubong ang kilay ni Mahalya sa kanyang ipinahayag. Magkwento ka nga sa akin. Paano ka ba natagpuan ni Daddy? Kayo ng mami mo. Wala namang kasing nababanggit sa akin si Daddy na ikaw palang hinahanap niyang isang anak. Ang kapatid ko. Masyado kasing masikreto yun eh. Lalo na sa akin. Akala ko, ako lang ang anak niyang diamante. Nagsimula nang magkwento si Mahalya. At habang nagkukwento ang bagong kakilala niyang kapatid, iginagala na ni Paxson ang dalagita sa malaking mansyon na yon ng kanyang ama. Hindi ko po talaga akalain, kuya, na hinanap niyo po ang mama ko noon. Wala rin po akong kaide-ideya na kabit po si mama ng daddy mo at anak pala ako sa labas. At yun na nga po, nang mahanap niyo yung barong-barong naming bahay, hindi na po niya nadatnan si mama kasi... Kasi ano? Nang mapansing bumagal sa pagsunod si Mahalya sa kanya, tumigil na rin silang dalawa sa diretsyong daan na kanilang tinatahak sa mansyon. Panaka-naka nang humihikbi ang kanyang kapatid na babae nang biglang may maalala. Patay na po si mama. Isang taon na po ang nakakalipas bago dumating ang daddy mo sa buhay ko. Ano? Bumakas ang gulat sa mukha ng binata sa isiniwalat na yon ng kanyang kapatid. Namatay po si mama sa sakit niya po. TB po, tuberculosis. Napatakip si Paxson ang kanyang bibig. Nag-uumpisa na namang umiyak si Mahalya, kaya gumawa na siya ng paraan upang pag-aangi ng loob nito. Siya na ang nagkusang yumakap naman kay Mahalya. Shh, ayan ka na naman, tama na. Tahan na. Sigurado akong hindi matutuwa ang nanay mo kapag nakita kanyang umiiyak. Sigurado po ako, kuya. Masayang-masaya na po si mama ngayon sa langit. Dahil po napunta na po ako sa maayos na pamilya. Bonus na lang po sa akin ang kabaitan niyo. Ganon din po ang karangyaan niyo sa buhay. Yung mga material na bagay na matatamasa ko po rito. Oo naman. Proud na proud yun sa'yo. Alam mo ba, kuya? Mabuti na lang talaga nakaalis ako sa lugar namin dun. Binubugbog po kasi ako ng amain ko dun sa tundo. Simula po nung namatay po si mama, lagi nang naglalasing yung kinakasama niya. Saka inaabuso na po ako. Muntikan pa nga po ako mamolestya kung hindi ko po mas piniling lumaban sa kanya. Parang isang hulog ng langit si Daddy Bayani nang dumating po siya sa buhay ko. Para pong pangalan ni Dad, naging bayani ko po siya sa kamay na bakal ng amain ko. Saktong dumating siya, kinuha niya po ako. Ipinahuli sa pulis si Tito. Tapos sinalayo niya po ako sa miserableng buhay ko sa tundo. Hanggang sa mapadpad nga po ako dito. Habang pinakikinggan ni Paxson ang talambuhay ng kanyang kapatid sa labas nung nasa tundo pa lamang ito, walang pagsidla ng panlulumo niya ng mga sandaling yon. Tila tuloy nagsisi siya nung tinrato niya ng hindi maganda si Mahalya kanina. Hindi niya lubos maisip paano kung sa kanya nangyari ang ganong nakapanlulumong sinapit ng kapatid. Hindi niya yata kakayanin dahil lumaki siyang lahat ng luho ay naaasam niya. Lumaki siyang kumakain ng masasarap na pagkain. Dagdag pa ang pagmamahal ng mga magulang
na hindi naranasan ng kapatid sa labas sa amain nito buhat nang mamatay ang ina ng dalagita. Kaya naman ang kaninang bigat na nakaharang sa kanyang dibdib, biglang natanggal nang mapawi yun ang kwento ng kapatid. Mistulang gumaan na ang pakiramdam niya kay Mahalya. Sa kabilang banda, naisip din ni Paxson ang panloloko ng ama sa kanyang yumaoring ina. Hanggang sa binawian ng buhay, hindi man lang kasi nalaman ng kanyang mami na may kabit pala ang ama niyang si Don Bayani, na ang ibinunga nga ay ang putok sa buho na anak na si Mahalya. Ngayon, naintindihan ko na. Po, kuya? Panahon naman para ikaw ang magtamasa ng lahat ng ito dito sa mansyon. Susulitin natin ang magkasamang dalawang araw na ito. Sige po, Kuya Paxson. Sobrang excited na po akong magkabanding tayong dalawa. Lalabas tayo. Walang pagsidlak ang galak na naramdamang yon ni Mahalya matapos nitong marinig ang sabi niya. Saan mo ba gusto? Di kalaunan, nakarinig si Paxson na bigla na lamang parang may kumulog sa kung saan. Tila babagyo na naman yata. Naku, mukhang hindi yata tayo matutuloy sa paglabas. Mukhang nagbabadya yata ang signal number 3 Red rainfall warning. Malakas na napahagalpak ng tawa si Mahalya. Kuya naman, tiyan ko lang yun. Ay, ganun ba? Opo, sa pagkakataong ito, gutom na talaga ako. Kung ganun, kakain tayong dalawa sa labas. Saan mo ba gustong fast food restaurant kita dalhin? Binanggit ng dalagita kung saan sila lalabas. Ititreat niya ang kapatid na babae. Magkukwentuhan na rin ang tungkol sa buhay-buhay. Nang makarating na sa kilalang fast food restaurant na may pulang bubuyog sa pamungan na pinto, nag-order ng kung ano-ano si Mahalya. 6 pieces na chicken joy bucket with spaghetti family at isa pang bucket na chicken joy na may palabok na family pan. Tinanong pa ni Paxson kung makakaya bang ubusin yun ng kapatid. Hindi na siya nito sinagot. Bagkus nilantakan na ng dalagita ang lahat ng in-order sa hapagkainan. Napamulagat siya't saksi sa pagiging masiba ng kapatid na babae. Nakakailang subo pa lang kasi siya, pero nakakarami na ito ng chicken na nauubos. Ganon din ang family pan na palabok at spaghetti. Hindi lang yon, humirit pa ng order. Sumigi naman siya. Isa pang bucket ng chicken ang tinira ni Mahalya. Napapalagok na lamang siya ng laway habang pinapanood ang kapatid na chumichibog. Mahalya, sigurado ka bang kaya mo pa yung mga yan? Baka naman maimpatyo ka na. Napatango ang dalagita at sumagot ito kahit may laman ang bibig. Opo, kuya. Sisiw na sisiw sa akin. Kulang pa nga po ito eh. Sarap. Wow! Napatanga siya ng 2 subo lang dito ang malaking burger. Nilamo ng buo ang tangan sa kamay bago mawala na parang bula. Ipinanglaman siya na pala ng dalagita. Napakamot na lamang sa ulo si Paxson nang maubos lahat ang mga in-order nito sa isang iglap lamang. Sige na, kuya. Kain ka lang dyan. Sarap eh. Saad ni Mahalya habang namumuwala na sa kinakain. Hindi na. Gusto mo, sa'yo na lang din to? Ibinigay niya ang hindi pa nagagalaw niyang chicken with rice. Pwede po ba? Hindi pa man siya nakakatango, hinablot na ng kapatid ang pagkain niya sana at nilantakan yon. Hindi pa man nakakaabot ng 1 minuto, nasimot na nito ang pagkain. Napapalakpak na lamang si Paxson sa kagilagilalas na ipinakita sa kanya ng dalagita. Grabe ka, Mahalya. Ikaw na. The best ka. Hindi ka nakakabusog, kuya. Sarap. Malakas na napadighay si Mahalya dahilan upang maagaw ang atensyon ng mga tao doon sa sikat na fast food restaurant. Oops, sorry po. Napapisign pa ito sa mga parokyanong abalang kumakain. Ikaw may tinatago ka palang galing sa pagmumukbang.
pwede ka na mag-vlog ah. Piyado kung kikita ka ng malaki dyan. Pilit na natawa si Mahalya. Di ko na kailangan mag-vlog, kuya. Diamante na ako eh. Mayaman na. Pakapanganan tiyan mo, kapatid. Hinimas ni Paxson ang mapintog na tiyan ni Mahalya. Wala namang weirdong bagay sa loob ng dalagita. Pero takang-taka talaga siya kung bakit wala man lang itong kabusugan. Ni hindi man lang din ito maduwal sa maraming kinain. Wala pong halimaw dyan, kuya. Sadyang malakas lang ang digestion ko. Madaling matunaw. Grabe pala ang metabolismo. Nakakatakot. Pareho na lamang silang napahagalpak na dalawang magkapatid bago magkwentuhan sa buhay. Inalam ang kanya-kanyang kwento, pati na rin ang tungkol sa magkaiba nilang ina. Yung nanay ko, mabait yun. Kaya lang talaga may pagkasugarol. Ilang beses nang nahuhuli ng taga-barangay, hindi pa rin nadadala. Sa kabila ng pagiging mabisyo niya, hanga ako dun. Dahil marami akong natutunan sa kanya bago siya mawala dito sa mundo. Tahimik lang na nakikinig si Paxson bago siya naman ang nagsalita tungkol sa kanyang ina. Eh yung nanay mo naman, kuya. Kwento mo. Si Mami, kagaya ng nanay mo. Mahinang napailing si Paxson na agad na naunawaan ni Mahalya. Kung ganun, wala na rin po, kuya. Mahina namang nagtaas baba ng ulo ang binata. Oh, I'm so sorry for your loss po, kuya. Kung hindi niyo po mamasamain, ano pong nangyari kay tita? Accident. Nabagok ang ulo niya. Ha? Talaga po? Yes. Buti sana kung gaya lang ng nanay mo na natural cause of death. Pero si Ma'am, Oh, kuya, baka ikaw naman maiyak dyan, ah. Sige ka, iyak din ako. Ang lungkot naman ng parehong kwento. tipid na napangiti si Paxson. Never mind. I'm sure na masaya na rin si Ma'am kung saan man siya naroon. Dahil meron na akong kapatid na gaya mo na matagal kong hinihingi kay Lord. Nakaka-touch naman yun, kuya. Palambing nga. Biglang lumapit si Mahalya sa kanya't hindi niya inaasahan ang pagyakap nito sa leeg. Napamulagat siya ng pares na mga mata nang hindi siya makahinga. Tinapik niya ang braso nito, sabay malakas na napaubo. Bakit mo naman ginawa sa akin yun? Oh, I'm so sorry, kuya. Niyakap lang po kita, kaso lang po sa leeg. Please. Nag-peace sign pa sa kanya si Mahalya. Sinamaan niya naman ito ng tingin. Papatayin mo ako eh. Eto naman si kuya. Biro lang yun eh. Sige na, huwag ka na magalit. Ipag-shopping mo na lang ako. Kahit lalaki ito, inirapan niya si Mahalya. Tinaraya na para bang wala nang bukas. Lakas pang mag-demand. Munti ka na ako mamatay eh. Bilis na, kuya. Tumayo ka na dyan. Hinatak ng dalagita ang kanyang braso upang kayagi naman sa mall. Ngunit kaagad niya yung malakas na binawi, dahilan para bumakas sa itsura ni Mahalya ang panlulumo. Nagtutubig na naman ang mga mata nito. Kuya, ano bang problema? Bakit ka biglang nagkaganyan? Umuwi na tayo. Nawala na ako ng gana. Kuya naman, masama ba ang loob mo dahil niyakap kita sa leeg? Pagmamahal ko kaya yun sa'yo bilang kapatid. Sige na, punta na tayo sa mall. Hindi, bukas na lang talaga. Umuwi na tayo. Baka nandun na si Daddy. Wala na lamang nagawa ang dalagita kundi ang sumama sa kanya pauwi. Panay naman ang hingi ng sorry sa kanya ni Mahalya. Hindi na raw nito uulitin ang pagyakap nito sa leeg sa kanya. Maski biro ba yon o simbolo ng pagmamahal, mali ang ginawa nito na kamuntikan na niyang ikapahamak. O ngayon kuya, pwede na ba akong yumakap sa'yo? Ha? Huwag lang sa leeg. Ikaw talaga. Hindi ako makahinga kanina. Malakas na napahagalpak ng tawa si Mahalya at hinampas siya sa braso. Sige na kuya. Big hug! Sinalubong siya ng yakap sa buong katawan. Sa malapad nitong katawan, para na itong si Barney kung iahambing.
Halos maging ubi na ang kulay nito na kagaya si Barney nang kumala siya rito sa pagkakayakap. Grabe yun ah, para akong niyakap ng halimaw. Wala palang kaibahan talaga sa pagyakap sa leeg ko. Pag-uwi ng dalawa, nadatnan nila si Don Bayani na inaabangan silang magkapatid. May galak sa mukha nito na kinumusta sina Paxson at Mahalya. Oh, kumusta? Saan kayo nagpunta? Ang dami niyong pinamili ah. Para sa'yo ba yan, anak ko? Opo, Dad. Bili po ni Kuya. Sobrang sulit po ang bonding naming dalawa. Mabuti naman at nakapagpalagayang loob na kayong dalawa. At natutuwa ako sa iyo, Paxson. Dahil itinuring mo ng nakababatang kapatid itong si Mahalya. Isa kang mabuting kuya. Isinubo ni Don Bayani ang hawak na tabako. Ibinuga nito ang puting usok. Nagkalat yon sa paligid. Agad na tinakpan ni Paxson ang kanyang bibig. Tapos ay binugaw ang usok na nagmula sa bibig ng ama. Daddy, pwede ba tayong mag-usap na tayong dalawa lang? Oh, bakit? Anong problema? Basta, pinanlakihan niya ng mga mata ang kanyang mayamang ama. Mahalya kapatid, pwede ka ba munang umakyat sa kwarto mo? Mag-uusap lang kami ni Daddy. Bakit po, Kuya? Anong problema? Pwede naman ako dito, 'di ba? At sumali sa usapan niyo ni Dad. Total, parte na ako ng pamilyang to eh. Iba kasi to. Basta sumunod ka na lang sa akin. Bilang kuya mo, susunod ka sa akin kasi ako ang nakakatanda sa'yo. Pwede? Tinaasan niya ng boses ang dalagita. Bahagyang nasindak si Mahalya at napatangu-tangu na lamang. Yaya Lourdes, pakidala nga po ang kapatid ko sa kwarto niya. May mahalaga lang po kaming dapat pag-usapan ni Daddy. Sumunod naman ang katulong na utusan at kinayag na ito sa magsisilbing silid. Nang silang dalawa na lamang mag-amang magkaharap, tinanong na siya ni Don Bayani kung ano ba ang pag-uusapan nila. Bakit mo pinaalis ang kapatid mo? Hindi mo hayaang sumali nga siya sa usapan nating dalawa. Daddy, bakit mo naman niloko si Mami? Hindi man lang alam ni Mami hanggang sa huling hininga niya na may bastarda ka pala. Gigil na tanong niya sa matanda. Pansamantalang nayanig ang buong sistema ni Don Bayani bago makapagsalita. Ano bang pinagsasasabi mo? May kabit ka, Daddy. Hindi mo ba alam yun? May kabit ka. Hanggang sa mamatay si Mami at inuuod na ang katawan niya, niloko mo siya. Bakit, Daddy? Bakit? Pwede bang itiko mo yung bibig mo? Marinig ka ni Mahalya. Ano naman kung marinig niya ako? Matapang na paghahamon ni Paxson sa don niyang ama. Di ako natatakot sa'yo dahil manloloko ka. Tumigil ka, Paxson. Kung ayaw mo malintikan sa akin, sinasabi ko sa'yo. May himig na pagbabanta sa kanya ng matandang mayaman. Pero bakit nga po, Daddy? Bakit niyo po niloko si Mami? Bakit hindi man lang ito nalaman ni Mami nung nabubuhay pa siya? Nangyari na, Paxson. Huwag mo nang ungkatin pa. Oo, nagkamali ako. Hindi ko nasabi sa Mami mo nung nabubuhay pa siya. Pero may magagawa ka pa ba? Magagawa mo bang pabangunin ng Mami mo sa hukay at umamin ako ng kasalanan sa kanya? Ha? Ganun ba? Umangat ang magkabilang balikat ni Paxson sa gulat, pero hindi siya nagpagapi o nagpasindak sa kaharap na ama. Ang gusto ko, mangumpisal ka, Daddy. Ikumpisal mo ang iyong mga kasalanan sa simbahan at humingi ka ng tawal ng buong tapat sa harap ng puntod ni Mami. Kung hindi mo gagawin yon, hindi kita kailanman patatawarin. Habang buhay ako magtatanim ng sama ng loob sa iyo na dadaling ko hanggang kamatayan. Nagbitaw pa si Paxson ng masasamang salita sa ama bago niya ito talikuran ng may sama ng loob. Kasunod naman noon ang pag-imbita ni Don Bayani kasama siya sa tahanan ng Diyos upang umamin sa lahat ng kasalanang ginawa nito noong kabataan. Nagtirik na rin silang mag-ama ng kandila sa nicho ng ina na nakalagak sa moseleo. Naramdaman niya ang buong pusong paghingi ng kapatawaran nito sa harap ng puntod ng ina.
Patawarin mo ko, Pilipina. I'm so sorry to betray you. I'm so selfish to do this because when you were still alive, hindi ko kayang sabihin ito sa'yo. I'm so sorry, my wife. Napakahirap umamin. Napakahirap tanggapin na mali ako. I'm so sorry. I'm so sorry, asawa ko. Pinanood lang niya ang amang lumuluha sa harap ng puntod ng kanyang ina. Kasabay ng pag-iyak ng mga kandilang itinirik nila sa babaeng pinakamamahal ng mag-ama, ang matinding pag-iyak din ni Don Bayani sa wala ng buhay nitong asawa. Natukso lang talaga ako, Pilipina. Asawa ko. Sana mapatawad mo ko dyan sa itaas. Pakibulong na rin kay San Pedro. I-minus na niya ang kasalanan ko. Ha? I love you. Promise. Pexman, ikaw lang ang babaeng minahal ko sa tanang buhay ko. Ikaw lang talaga. Kaya nga ikaw lang ang pinakasalan ko eh. Huwag ka nang magalit. Ha? Ay! Napaigtad si Paxson sa gulat nang biglang kumulog sabay kidlat sa puntong yon. Tawang-tawa siya nang mapatili ang don niyang ama. Ala, yari ka. Galit pa rin sa'yo si Mami, Daddy. Paano na yan? Ayan na naman, oh. Kumikidlat na naman. Ay! Sinibat siya ng matalim na tingin ni Don Bayani sa panunukso niya rito. Tama na, Paxson. Tumigil ka dyan. Tinatakot mo na akong bata ka eh. Umuwi na nga tayo. Wala pa ring tigil sa kakahagalpak ng tawa si Paxson hanggang sa makapasok silang pareho sa sasakyan. Tinutukso pa rin niya ang ama. Ayan kasi, niloko mo si Mami. Kaya yan, hala, lolokohin ka rin niya. Dadalaw siya mamaya sa panaginip mo. Isa, Paxson. Kapag hindi ka pa tumigil, isasama kita sa libingan ng mami mo. Hala siya. Dahil alam niyang madaling mapiko ng ama, ipinagpatuloy niya ang pananakot na pang-aasar dito. Hindi na lamang yun binigyan ng pansin ni Don Bayani. Resalino, paandarin mo na ang sasakyan. Uuwi na tayo. Hala si Daddy oh, di naman mabiro. Sige po, Don. Ini-start na nga ng tsuper na si Mang Resalino ang makina ng sasakyan. Tapos ay muli na namang kumulog, saka matalim na gumuhit ang kidlat sa madilim na kalangitan. Tinanaw ni Don Bayani sa bintana ng sasakyan ang madilim na paligid. Mukhang hindi na nga maganda ang panahon. Tama ka, Paxson, anak. Hindi na ito biro. Para yatang sinusungitan na tayo ng panahon. Si Daddy, baka si Mami ang masungit sa'yo ngayon. Ano ba, Paxson? Paparating na ang bagyo, yun ang ibig kong sabihin. Bago pa tumama sa kanilang lugar ang sunod-sunod na pagbuhos ng ulan, nakauwi na silang mag-ama. Pinayungan ni Mang Resalino sina Don Bayani at Paxson papasok sa mansyon. Pagsara ng pinto, nadat na nila ang senaryong hindi nila inaasahan. Lumuluhod na ang matandang hardinero nilang si Mang Epifanio sa nakatayo at nakapamewang na si Mahalya. Nakadao pa mga palad nito habang nakikiusap sa dalagita. Sorry na po, ma'am. Hindi na po mauulit. Parang awa niyo na po. Huwag niyo po akong palalayasin. Kailangan ko po itong trabahong ito para sa mga apo ko. Wala po magpapakain sa kanila, ma'am. Hindi! Lumayas ka! Anong kaguluhan ito? Parehong napalingon sina Mahalya at Mang Epifanio sa gawin nila Paxson. Maski ang binata ay takang-taka sa nadat na nilang senaryo ng kanyang bastardang kapatid at hardinerong utusan. Dumausdo sa mga tuhod na lumapit ang matandang hardinero kay Don Bayani. Umiiyak na itong nakikiusap. Sir,
Don Bayani, huwag niyo po akong palayasin. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Naguguluhan naman ang mukha ng Don sa naninikluhod na matanda rito. Ano bang nangyari, Mahalya, anak? Umarko ang kanang kilay ni Mahalya na tinaraya ng hardinero. Yung matandang yan, pipatas lang ako ng gumamela sa hardin natin. Aba, pinagbawalan ba naman ako? Ang kapal, hindi ba niya kilala kung sino ako? Bumaling ang ulo ni Don Bayani sa ibaba kung saan patuloy pa ring nagmamakaawa ang matanda. Totoo ba yon, Epifanio? Hindi ko naman po alam, Sir Don eh. Hindi ko po alam na anak mo po siya, Sir Don. Ano? Para namang nagpanting ang magkabilang tenga ng mayamang Ginoo sa sinabi ni Mang Epifanio. Sir Don! Ano bang hindi ko sinabi sa inyo? Tanga ka ba? Bobo? O talagang wala kang utak at hindi mo naalala na ipinakilala ko sila sa inyo isa-isa na anak ko siya? Ha? Sa malakas na pagsinghal na yon ni Don Bayani, pumailan lang ang boses nito sa buong mansyon na ikinagulat ng mga utusan at ng tsuper. Sir Don, wala po ako ng mga panahong yun. Absent po ako. Anong absent? Don Bayani, maniwala naman po kayo. Sa pagkakataong yon, sumingit na ang tsuper na si Mang Rizalino upang ipagtanggol ang hardinero. Sir Bayani, tama po yung mga sinabi ni Kuya Epifanio. Nagpaalam po siya sa inyo noon bago niyo pa po ipakilala sa amin si Ma'am Mahalya bilang anak ninyo. Lumiban po si Kuya Epifanio dahil may sakit po ang isa niyang apo nung araw na ipinakilala niyo po sa amin ang anak ninyo sa labas. Tumahimik ka! Nayanig ang buong sistema ng tsuper sa muling pagsinghal na yon ng Don. Kapal lang pagmumukha mo? Anong anak sa labas? Driver ka lang dito, tandaan mo yan. Huwag kang nakikisali sa usapan ah. Ikaw anak, hayaan mo muna ako ha? Tumahimik ka lang dyan. Ako nang bahala sa dalawang ito. Ito kasing driver mo eh. Pakialamero. Palayasin na rin yan. Nang gagalaiting saad ni Mahalya na duro kay Mang Rizalino. Pasensya na po, ma'am. Humingi ng dispensa ang tagapagmaneho ng pamilya Diamante. Hindi pa rin makapagtimpi si Mahalya at tangka pa sanang papuputukan si Mang Rizalino. Ngunit sumenyas na si Paxson upang umawat. Samantala, patuloy pa ring umiiyak ang hardinerong matanda na si Mang Epifanio. Patuloy na nakikiusap na wag na itong sisantihin hanggat maaari. Alang-alang sa sinusuportahan nitong mga apo. Sir Don Bayani, Ma'am Mahalya, bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Patawarin niyo po ako. Huwag niyo po akong alisin sa pagiging hardinero ko. Nakikiusap po ako sa inyo. Hindi! Maotoridad na saad nito sa hardinero. Pinanlakihan niyo ng mga mata ni Paxson. Daddy, bigyan niyo naman ng chance si Mang Epifanio. 13 taon na siyang nagsisilbi sa atin bilang hardinero. Pakiusap, Sir Don. Pagbubutihan ko pa po ang pagsisilbi sa inyo, Don Bayani. Hindi na po mauulit. Tumigil ka, Epifanio! Anak ko na ang ipinaglalaban ko dito! Napaalmang muli si Paxson. Pero Dad, he's begging. Bigyan niyo ng chance si Mang Epifanio. No, Paxson. One is enough. He's fire! Desedido siyang tinignan ng mariin ni Don Bayani. Hindi na talaga mapuputol ang pasya nito. Nilipat niya ang paningin sa tsuper na si Mang Rizalino. Nakayuko lamang ito habang nagpipigil ng emosyon. Nakakuyom na ang pareho nitong mga kamao, dulot ng galit. But Dad, kawawa naman ang mga sinusustentuhan niyang apo. Wala po ba kayong awa? Sige. Ikaw ang tatanungin ko, Paxson. Bahagyang napaatras si Paxson sa matigas na presensya ng matanda.
Napalunok siya ng laway bago handang pakinggan ang susunod na lalabas sa bibig. Kung ikaw ang papipiliin, hetong hampas lupang hardinerong ito o ang iyong kapatid? Mamili ka! Nanginig ang mga labi ni Paxson. Tila umurong na ang kanyang dila na hindi malaman ang sasabihin. Sumagot ka, Paxson! Hetong hardinerong ito o ang iyong kapatid? Sa hudyat na yon ni Don Bayani, pinalipat-lipat niya ang mga mata sa nakahalukip-kip na si Mahalya at nakaluhod na nakakaawang hardinerong umaago sa mga luhat patuloy na nagmamakaawang wag itong paalisin sa mansyon. Ano? Sagot! Nangatog na ang mga tuhod ni Paxson. Malalim siyang humugot ng hininga at ibinigay ang kanyang hatol. Siyempre, mas pipiliin ko ang kadugo ko. Pero Kung ganon, tinawag na ni Don Bayani ang mga malalaking katawan na bodyguard. Sa pagpitik pa lamang ng mga daliri nito, 2 malalaking katawan na bouncer ang lumitaw sa kanilang harapan. Hindi! Sir Bayani! Sir Paxson! Huwag niyo po ako patalsigin! Nangangako po ako! Magbabago na po ako! kalad ka rin nyo yan palabas! Hindi na nakapalag si Mang Epifanio at tuluyan na nga siyang tinangay ng 2 malalaking tauhan ni Don Bayani palabas ng mansyon. Kapag nagpumilit na pumasok, alam nyo na ang gagawin nyo. Lagyan nyo ng tingga ang bao ng ulo. Napabaling ng lingon si Paxson sa kanyang ama. Daddy, anong gagawin niyo kay Mang Epifanio? Huwag naman! Hindi pa ba sapat na pinalayas niyo na siya? Wala na akong magagawa, Paxson. Kapag nagpumilit, yun talagang kahihinat na ng taong malapit ng kainin ng mga uod. Pero Dad, Lagi ka na lang tumututol, anak. Kakampi ba kita o kalaban? Ay, basta, tapos na ang eksenang to. Mag-hire na lamang ako ng bagong hardinero bukas. Kapalit ng matandang yun. makailang ulit na tinapik siya ni Don Bayani sa balikat. Huwag ka nang mag-guilty, anak. Bastos ang matandang yun. At alam niya dapat kung saan siya lulugar. Isa lang siyang kakarampot na nilalang na parang langgam na handa nating tapakan anumang oras. Hindi niya tayo kilala? Pues, makikilala na niya kung sino tayo. Naintindihan mo? Narinig pa niya kasunod nun ang malalim na pagbuntong hininga ng ama bago umalis. Kailangan ko na magpahinga. Rizalino, sige na. Linisin mo ang sasakyan natin sa labas. Gusto ko, bukas na bukas, makintab ang pinakamamahal kong kotse. May pupuntahan tayo. Sige po, Don Bayani. Mabilis nang kumilos si Mang Rizalino't lumabas upang umpisahan ang mano-manong pagkakarwash ng sasakyan ng Don. Pumanik na si Don Bayani sa itaas, habang naiwang muli ang magkapatid sa ibaba. Nakahalukip-kip pa rin ang mga braso ni Mahalya na hindi matanggal-tanggal ang attitude na pagiging ambisyosa. Anong ginawa mo, Mahalya? Hindi ka man lang ba naawa kay Mang Epifanio? Wala ka man lang ginawa para hindi siya masisante? Hindi mo man lang ba siya mapatawad? Dahil sa hindi ka lang makilala agad? Big deal na ba agad sa iyo yun, ha, kapatid? Napasingkit ang mga mata ng dalagita. Hindi ako makapaniwala sa'yo, Kuya Paxson. Mga diamante tayo. Wala sa bokabularyo natin ang pagiging maawain. Narinig mo ba kanina ang dad natin? Para lang silang isang peste sa paningin natin. Tirisin mo lang eh. Agad-agad na silang makakalimutan ng lahat. Tayong maimpluwensyang mga tao. Hindi. Hindi mo dapat kaawaan ng taong yun. Sinasabi ko sa'yo, kuya. Walang lugar sa buhay natin ang mga taong ganun. Madali natin silang mapapalitan. Pinanlakihan pa siya ng mga mata ni Mahalya. Iritable siyang tumugon sa kanyang kapatid. Gosh, Mahalya, hindi nating ugaling mga diamante ang pagiging matapobre.
ang manliit ng kapwa. Ha ha ha. Kuya Pakso naman. Bakit si Daddy Bayani? Hindi ba pagiging matopobre ang tawag mo doon? Gosh ka rin. Hay nako. Baguhin mo na ang attitude mo, kuya. Bahala ka. Kapag ganyan ka madaling mauto, baka sa akin mapunta ang lahat ng mana ni Daddy. Oras na mawala siya. Kahit ikaw pa ang legal na anak. What? Tumigas ang panga ni Paxson at hindi na sinupalpal ng sagot si Mahalya. Mukha yatang na-overwhelm siya at na-estatwa na sa kinatatayuan sa sobrang gigil niya sa kapatid sa labas. Babush na, kuya kong uto-uto. Matutulog na ako. Baka masira tong beauty ko. Need ko mag-relax. Yaya Lourdes, Yaya Eva, pakihanda po ng face mask relaxation ko pati ng lemon. Need ko mag-relax. Hindi naman nag-atubiling kumilos ang mga katulong na tinawag ni Mahalya at kinuha na ang mga ipinag-uutos ng dalagita. Napabulong na lang si Paxson sa hangin. Ang kapal na mukha mo. Anak ka lang sa labas, linti ka. Pero napaka-ambisyosa mo. Hindi na nangimi sa loob ng damdamin ni Paxson ang nararamdaman niya sa putok sa buhong yon. Bigla siyang nanggalaiti sa kapatid sa labas nang makilala na niya ang tunay na kulay nito. Nanginginig siya noon sa galit. Akala niya mabait ito at down to earth. Doon pala siya nagkamali. Upang mabura ang galit na nararamdaman sa dibdib at sa ulo, lumabas si Paxson. Tumambay siya sa bungad ng mansyon. Naupo siya sa bench. Pinakiramdaman ng maigi ang paligid na punong-puno ng relaxation sa panakanakang pag-uulan na yon. Pumikit siya at huminga ng malalim. Nakatulong yun upang matanggal ang mga negatibong pag-iisip, buhat nang dumating ang kanyang ambisyosang kapatid na anak sa labas ng kanyang ama. Sinasabi ko na nga ba. Kaya pala kumukulo ang dugo ko sa taong yun eh. Dahil alam ko nang bukang pera ang babaeng yun. Pera't kayamanan lang ni Daddy ang kailangan niya. Kaya siya kating-kati na manirahan dito. Sinubukang pakalmahin ni Paxson ang sarili. Paxson, huwag mong hayaang kainin ka ng negative vibes dala ng babaeng yun. Inhale, exhale. Ipinagpatuloy lang ng binata ang pag-iihip buga. Nang marelax na ang sarili, marahan niyang idinilat ang mga mata. Sa pagmulat niya, namataan naman niya ang driver nilang si Mang Rizalino na porsigidong nililinis ang kotse ni Don Bayani. Kahit basang-basa na ito sa ulan. Naku, si Mang Rizalino talaga oh. Magkakasakit siya niyan sa ginagawa niya eh. Bakit naman niya sinuong ang ulan? Kaagad na kumilos si Paxson at hinablot ang payong na nakita niyang nakatiklop sa isang tabi. Binuksan niyo ng binata at tinakbo ang dakilang tsuper na nililinis ang kotse ng mayaman niyang ama. Paglapit niya sa may edad na lalaking abalang sinasabunan at kinukuskus ang mamahaling sasakyan ni Don Bayani, agad niyang kinublihan ng payong ang tagapagmaneho ng kanilang pamilya. Nahinto sa pagsasabon si Mang Rizalino nang mapansin ang kanyang presensya. Sir Paxson, bumalik na po kayo sa mansyon. Mayayari po ako nito kay Don Bayani eh. Magaya pa po ako kay Kuya Epifanio kapag nalaman niyang nandito po kayo. Nag-aalalang sabi ng tsuper sa kanya, maski sa sarili na baka mawalan pa ng trabaho. Huwag po kayong mag-alala, Mang Rizal. Nagpapahinga na po ngayon ang aking ama. Wala ka pong dapat ikabahala. Saka isa pa po, magkakasakit ka po niyan eh. Sige ka, gugustuhin mo po bang dapuan ka ng sakit? Lalo na po ngayon, matanda ka na po. Mas prone na sa iba't ibang uri ng sakit. Huwag mo naman pabayaan ang sarili mo. Ayos lang po ako, Sir Paxson. Sanay na ako. Saka matibay po ang immune system ko. Kaya wala ka pong dapat ipag-alala. Tsaka, trabaho ko din ito eh. Naiintindihan ko naman po na trabaho niyo yan. Kaso hindi mo maayos na magagawa ang trabaho mo hanggat hindi mo inaalagaan ang sarili mo. Oo, sabi ko na nga ba, Mang Rizal eh. Muntik nang matumba si Mang Rizalino
kundi niya lang agad na alalayan ng may edad na lalaki. Inalalayan niya agad ito ng kanyang mga bisig. Ayos lang po ba kayo, Mang Rizal? Oo, ayos lang anak. Sir Paxson, bahagya lang po ako nahilo. Napanganga si Paxson sa nadula sa bibig ni Mang Rizalino. Kaagad na ay tanim ng binata sa utak ang salitang yon at tinanong sa matandang tsuper. Ano pong sabi niyo, Mang Rizal? Anak ba ka mo? Ay, hindi po, Sir Paxson. Mali po kayo ng dinig. Pero, pwede ko naman po kayong tawaging anak, di po ba? Wala naman pong masama doon. Kasi parang itinuring na rin kitang anak. Sa tagal kong driver ng iyong ama. Wala ka pa po dito sa mundo. Personal driver na po ako ni Don Bayani. Natutulala pa rin si Paxson at hindi makapaniwala sa binitiwang salita ni Mang Rizalino. Pasensya na po, Mang Rizal ah. Nagulat lang po talaga ako nung tawagin niyo akong anak. Bigla kasing kumabugtong dibdib ko na hindi ko alam kung bakit. Hindi ko maintindihan. Huminga siya ng malalim para mawala ang weirdo niyang nararamdaman sa dibdib. May hindi talaga tama. Lalo na nung nadula si Mang Rizalino at tinawag siyang anak. Sorry po talaga, Sir Paxson. Pero pakiusap ko po, sir. Huwag niyo pong sasabihin ito kay Don Bayani, ha? Ito pong tinawag ko kayong anak. Baka po kasi... Kuya Rizal, don't worry. Hindi naman ako ganong tao eh. Promise, hindi ito malalaman ni Dad. Magtiwala ka lang po sa akin. Mabuti pa po. Maupo muna tayo dun, oh. Magpahinga ka po muna. Baka nasagad na po ang katawan nyo eh. Delikado na po talaga sa inyong edad. Sumang-ayon naman ang tsuper at pinagbigyan ng kanyang hiling. Mabuti at tumila na rin ang ulan. Medyo hamog-hamog na lamang ang lagay ng klima. Pag-upo nila sa mahaba't dekahoy na silya, nagharap silang parehong dalawa. Noon lamang nila nasipat ang parehong mukha ng bawat isa. Para bang nagkaroon ng kuryente sa pagitan ng binata at ng tsuper. Nag-iwas sila ng tingin sa isa't isa. Hinimas ni Paxson ang mga tumayong balahibo sa magkabila niyang braso. Bakit ganitong nararamdaman ko kay Kuya Rizal? Parang may kakaiba. Iwinaglit ni Paxson sa isip ang nararamdaman. Siya na ang unang bumasag ng katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Kuya Rizal, magkwento ka naman po. Hindi po ba driver ka na po ni Daddy, hindi pa man ako ipinapanganak? Oo. Binata pa lang ang ama mo noon. Driver niya na ako. Ganun pala. Sa katunayan, hindi si Don Bayani ang nagpasok sa akin bilang driver niya. Lumitaw ang dalawang guhit sa pagitan ng dalawang kilay ng binata. Sino po? Puminta sa mga labi ni Mang Rizalino ang matamis na ngiti. Hindi pa rin maalis ang likas na kagwapuhan ng tsuper kahit may edad na ito. Bigla itong may naalala. Walang iba kundi ang iyong ina, si Pilipina. Napanganga sa ikalawang beses si Paxson. Talaga po? Paano po nangyari yun? Bakit po? Kababata ko ang iyong ina. Talagang close na kami niyan. Best friends nga kami. At alam mo ba, matagal na ako may gusto sa kanya. Simula pa lamang nung mga bata pa kami. Talaga po, Kuya Rizal? Napatango si Mang Rizalino. Kaso nga lang hindi kami pwede sa isa't isa. Malaki ang diferensya naming dalawa lalo na sa estado ng buhay namin. Mayaman siya habang ako, isang hamak na anak ng driver lamang ng pison. Nagbinata't dalaga na nga lang kami nang ipinagkasundo siya ng kanyang mga mayayamang magulang sa maimpluwensyang magulang ni Bayani. Kaya yun, sila nagkatuluyan. Sila nagpakasal. Sila ang naging mag-asawa. Bahagyang nalungkot si Paxson sa kanyang narinig sa matandang tsuper. Binigyan niya ito ng magaang na pagyakap upang gumaan kahit papano ang bigat na nararamdaman nito. Nang kumala sila sa pagkakayakap,
May napansin ang binata sa mukha ng kulubot na mukha ng driver. Pareho sa kanya. Pareho silang may nunal sa sulok ng labi. Hindi lang yon, iisa lang din ang hilatsa ng itsura nila. Bigla siyang kinutuban. Napailing si Paxson sa kanyang naisip at ipinagsawalang bahala yun. Tara na po, Kuya Rizal. Tatanggalin pa pala natin yung naiwang sabon sa kotse ni Daddy. Oo nga pala, nakaligtaan ko. Teka, Anong ibig sabihin ni Rizalino? kapwa na palingon sina Paxson at Mang Rizalino sa sumigaw. Don Bayani? Nasa harap nilang pareho ang kanyang ama habang nasa likuran nito si Mahalya na nakangisi. Habang hindi mawala dito ang attitude na nakahalukip-kip. Daddy, nagpahinga lang po si Kuya Rizal. Huwag naman po pati itong kasama mong nagmamaneho sa iyo nung kabataan nyo palalayasin mo dahil lamang magkasama po kami. Kuya, enough! Tumahimik ka. Oras ng trabaho, makikipagdaldalan siya sa'yo. Tama bang gawin niya ng isang hamak na driver lang? Nakikipag-usap siya sa isang diamante na kagaya mo? Duh! Nakisawsaw na si Mahalya na tirik ang mga mata. Ibig sabihin, ikaw ang nagsumbong kay Daddy? Oh, ano bang mali sa ginawa ko? Ha? Hindi na nakapagtimpi pa si Paxson at sinupalpal ng ambisyosang kapatid sa labas. Ang mali ikaw. Kung makialam ka, akala mo kung sino ka Bastarda ka lang naman sa pamamahay na to. Sampid! Aba! Paxson, isa ha? Ikaw ang sumusobra na. Humingi ka ng sorry sa kapatid mo. Napuno na ang loob ng binata kaya hindi niya nakinayang ilabas ang kanyang saloobin. Bakit ako hihingi ng tawad sa isang taong matapobre? Wala akong kapatid na matapobre na, ambisyosa pa. Akala mo kung sino manliit ng kapwa-tao? Kung sinong sinasabihan na hampas lupa, dun din naman siya nang galing? Pwe! Aba Paxson, bawiin mo yung sinabi mo. Bakit, Dad? Natamaan ka po ba? Hindi ba pareho lang din naman kayong matapobre ng babaeng yan? Pinanlisikan siya ng mga mata nito. Akma na sana siyang sasampalin ng Don nang muli na naman siyang nagsalita. O ano? Sasampalin mo na naman ako, Daddy? Gaya ng unang dumating yung babae niya sa buhay natin? Ha? Sige lang, Daddy. Gawin nyo. Sampalin nyo ako. Yung malakas na, ha? Yung titilapo ng ulo ko. Sige, Dad! Go! Dahil sa mapang-insultong paghahamon ni Paxson kay Don Bayani, dahan-dahan itong ibinaba ang kanyang kamay. Napapailing na lamang ito sa sobrang dismaya nito sa kanya. Imbis na siya muli ang pagbalingan ng mayamang matanda, itinuon uli nito ang pansin sa driver. Ano Rizalino? Nilason mo yung utak ng anak ko, ha? Kaya ganyan na lang ito kung sumagot sa akin? Ha? Don Bayani, wala po akong ginagawa. Wala ba ka, amo? Ang sabihin mo, tinuruan mo itong si Paxson ko para kalabanin ako. Dad, ano ba? Tama si Kuya Rizal. Hindi niya ako tinuturuan ng kahit ano. Sarili kong pag-iisip to. Kaya ako sumasagot ng ganito sa'yo para matauhan ka. Dumilim ang anyo ni Paxson at tinapunan ng tingin si Mahalya. Itong ambisyosang babaeng to, ang tunay na lumason sa utak mo, Daddy! Tinuro niya ang dalagita na pekeng nagulat. Ako? Anong kinalaman ko dito? Dahil sip-sip ka! Dahil mukha kang pera! Nagsalubong ang kilay ni Mahalya. What? How dare you, kuya? Huwag mo nga akong matawag-tawag na kuya. Naaalibadbaran ako sa kaartehan mo Sabing tumigil ka na, Paxson! Isang malakas na sapak ang ipinalasap ng Don sa binata. Bumagsak siya sa lupa na may dugo sa sulok ng labi. Agad siyang pinuntahan ng matandang tsuper na si Mang Rizalino at nag-aalalang sinipat ang kanyang mukha. Diyos ko, anak! Ayos ka lang ba?
Napailing-iling si Paxson sa pagkahilo sa tinamo niyang suntok sa ama. Buong loob siyang tumayo at matapang na hinarap ang mayamang matanda. Ginawa mo sa akin yun? Maluhaluhang sambit niya kay Don Bayani. Pasensyahan tayo, anak. Tangka na sanang ipapadapo niya ang kamao sa Ginoo nang pigilan siya ng mga bodyguard nito na malalaki ang katawan. May hahalin tulad sa wrestler na si Batista. Bitawan niyo ako, ano ba? Gusto ko lang makaisa sa taong yan! Ano ba, bitaw sabi? Ipasok niyo siya sa loob ng kwarto niya. Ikandado niyo. Huwag niyong hahayaang makalabas yan hanggat hindi ko sinasabi. You can't do this to me, Daddy! But I will. I have my power. At ikaw? Tinuro ni Don Bayani si Mang Rizalino. Ngumiti ng nakakaloko ang bastardang anak na si Mahalya na tila ba sumasang-ayon sa dalagita ang lahat. Sisante ka na! Hindi, Don Bayani. Ako magiging driver nyo hanggang bawian kayo ng buhay. Yun ang habilin sa akin ng asawa nyo bago siya mawala. Hindi ba po? Hindi nyo na po ba naaalala? Tumawa lang si Don Bayani. Wala akong maalala eh. Sorry. Ulyani na yata ako. Huwag mo gawin sa akin to, Don Bayani. Sorry pero gagawin ko. Sige na mga bodyguards ko. Ilayo niyo sa akin ang taong yan. Baka lasunin pa niyan lalo ang utak ng anak ko. Hindi! Don Bayani! Sinubukang magpumiglas ni Mang Rizalino sa mga utusang bodyguards. May kalakasan pa din kasi ang matandang tsuper. Dahil doon, sinikmuraan pareho ng dalawang mato ng driver. Ayan, tama yan! Gulpihin niyo kapag pumalag. Masamang tumingin si Mang Rizalino sa bastardang anak na babae nang gatungan pa nito ang mga bodyguard. Pagbabayaran nyo lahat ng ito! Sinisiguro ko sa inyo! Babawiin ko sa inyong dalawa si Paxson! Hindi nyo siya may tatago sa akin! Paulit-ulit yung sinasabi ni Mang Rizalino habang palayo siya ng palayo. Binulungan ni Mahalya si Don Bayani. Mukhang may saltik na po yata sa utak ang driver niyo na yan ah. Parang banta po siya sa atin, Dad. Kung ipahuli na kaya natin sa polis? O dalhin sa mental? Ano sa tingin mo? Parang si Judas Iscariote lang kung bumulong ang dalagita sa ama nito. Isang traidor upang masunod lamang nito ang gusto at masamang binabalak. Hayaan na lang natin, Mahalya, anak. Ang importante ngayon, wala na si Rizalino sa buhay natin. Lalo na sa kuya mo. Tama po kayo, Dad. Pumasok na tayo. Dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang babagyo pa. Yes, Dad. Susunod na po ako. Wait lang. Bilisan mo. Ayokong abutan ka ng pagulan. Mahirap pa naman magkasakit ngayon. Itinaon ni Mahalya na mag-isa na lang ito sa labas at nakapasok na ng tuluyan si Don Bayani sa loob ng mansyon. Dinukot nito ang cellphone sa bulsa at may tinawagan nito sa kabilang linya. Palihimpang luminga-linga ang dalagita sa paligid upang makasiguradong walang makaalam o makarinig kung ano ang pag-uusapan ng dalawa o ng misteryosong kinakausap nito. Hello, Tito. Malapit ko na isa-isang matupad ang plano natin. Mapapatalsik ko din tong si Paxson sa mansyon. Tapos, voila! Wala nang balakid para mapasakin ang kayamanan ni Daddy Bayani. Makukuha ko na ang lahat! Ang lihim palang kausap ni Mahalya sa kabilang linya ay ang amay nito sa tondo. Oo, kapag natupad ko yung Tito, tatalo na tayo sa Plan B. Lalasunin ko na si Daddy. Yun naman ang plano nating dalawa, di ba? Narinig ni Mahalyang natawa sa kabilang linya ang amain. Suwestyon pa nito, bakit di na lang tuluyang patayin si Paxson para madali na lang ang susunod na hakbang para maangkin ang kayamanan nito bilang anak sa labas na diamante. Tito, hindi ko naman pwedeng gawin yun. Ano ka ba? Kahit papano, kuya ko pa rin siya, no? Tsaka may konti pa akong konsensya. Hindi ako tulad mo na leader ng sindikato. Maya-maya,
narinig na niya ang malakas na boses na pagtawag ni Don Bayani. Ay, sorry tito. Tinatawag na ako ni Daddy. Saka na tayo mag-usap. Huwag ka magalala. Nakakulong naman sa kwarto yung legal na anak ni Daddy Bayani. Madali na yung mga susunod na hakbang. Pinatay na ni Mahalya ang koneksyon nito sa kabilang linya ng tiyuhin. Pagpasok sa loob ng mansyon, napabalikwas ito ng lingon ng malakas na kumulog at kumidlat. Ano ba yan? Nakakagulat naman. Ano ba, Mahalya anak? Pumasok ka na dito sa loob. Baka kumapano ka pa dyan sa labas. Sinunod na lang ng dalagita ang ama. Opo, nandyan na po. Pagpasok sa loob ng mansyon, nag-aalalang tinanong ito ni Don Bayani. Bakit ba napakatagal mo sa labas? Sino ba yung kausap mo sa cellphone? Biglang kinabahan si Mahalya. Hindi dapat malaman ng ama na ang tiyuhin nitong kunwaring nang aabuso dito ang kausap nito. Ano po kasi? Naghahanap po ako ng trabaho. Ayoko po kasi maging pabigat sa inyo. At para na rin sa security natin. Kung sakaling mawalan po tayo. Napangiwi ang dalagita sa walang kalatoy-latoy nitong palusot. Ngunit napapaniwala naman si Don Bayani sa kabila ng hindi nito kapani-paniwalang dahilan. Ganun ba? Huwag ka nang maghanap ng trabaho. Hindi tayo mawawalan. Bilyonaryo kaya ang ama mo. Nagtaas baba pa ang magkabila nitong kilay. Napangiti naman si Mahalya sa hambog na birong yon ng ama, pero totoo naman. Wow, talaga po, Dad. Kung ganun may parte ba ako sa bilyong-bilyong pera mo na yan? But of course, you're my daughter. Hindi ka mawawalan. May mana kang makukuha sa akin. Thank you, Dad. I love you. Malambing na hinagka ni Mahalya si Don Bayani. Ganoon din ang Ginoo sa dalagita. Nang kumala sila sa pagkakayakap, saka ito nagtanong sa Don. But how about Kuya Paxson? Meron din ba siyang parte sa bilyon-bilyon mong ari-arian, Dad? Of course. He's my son. My legitimate son. Pero Dad, kumakampi siya sa mga utusan. Hindi po kaya nababaliw na ang kuya? Tapos kinakalaban ka na rin po niya. Gugustuhin niyo ba mapunta ang yaman niyo sa taong kumakampi sa mga hampas lupa? I'm sure hindi. Biglang napaisip si Don Bayani. Pero di kalaunan, napagtanto rin ng Ginoo na parabang pinapaikot na ito ng dalagita. No, anak ko pa rin siya. At pareho ko kayong dapat tratuhin ng tama. Pareho kayong may parte sa kayamanan ko, oras na mawala ako. Huwag kang maging gahaman, Mahalya. Halata ka na. Itinigil na ni Mahalya ang pagmamanipulat kontrol sa ama, nang mapansing may muhi na sa mukha nito. Pagtalikod ng ama para pumunta sa kusina, dumilim ang anyo ng mukha ni Mahalya. Nagtagis ang mga bagang nito habang napapailing. Konting-konti na lang talaga. Mawala lang sa buhay ko ang Paxson na yun. Ikaw naman ang susunod kong dispatchahin. Umakyat si Mahalya sa ikalawang palapag at narinig nito sa kwarto ng binata ang sunod-sunod na may ingay na pagkatok. Idinikit ng dalagita ang kanang tenga sa pinto. Kaagad itong lumayo nang malakas na kumatok si Paxson. Humihingi ng tulong mula sa loob. Palabasin niyo ako dito, Daddy! Please! Palabasin niyo ako dito, please! Tumatawa naman sa isip si Mahalya habang umiiling-iling. Utot mo! Hindi ka na palalabasin dyan ni Dad! Mabubulok ka na dyan habang buhay! Sa akin na mapupunta lahat ng kayamanan at ari-arian ni Daddy! Hayop ka, Mahalya! Gold digger ka! Isa kang mapagsamantalang tao! Hindi ka nagpunta rito para sa isang pamilya. Pumunta ka dito dahil ang pakay mo pala ang pera't ari-arian ng aking ama! Da! O paano? Goodbye! Tumitirik na lamang ang pares na mga mata ni Mahalya habang inaasar ang nakakulong na binata sa loob. Sige lang! Sumatsat ka pa dyan ng sumatsat. Kasi kahit anong gawin mo, sa akin mapupunta ang huling halakhak! Hinayaan ng dalagitang kumatok ng kumatok sa pinto si Paxson.
Wala na itong pakialam kung mamaga ang kamay nito sa pagkatok ng soundproof nitong silid na pinagkulungan ng kuya. Ang importante lang sa kanya ay ang masunod ang plano nilang magtiyuhin. Ang maligo silang pareho sa limpak-limpak na salapi ng mga lahi ng diamante. Oras na nga sigurong gawin ang plan B. Ano ba? Lalasunin ko ba? O yung brutal na paraan na lang ang pipiliin ko ng pagkamatay ng aking ama? Napailing ito sa naisip. Wag na nga, masyadong madugo yun. Lalasunin ko na lang. Teka nga, ipagtitimpla ko na ng kape si Dad. Tamang-tama, maulan ngayon. Kailangan mainitan ng sikmura niya. Ay mali, erase. Hindi pala ako dapat ang magtimpla. Tama, uutusan ko na lang si Yaya Lourdes na magtimpla ng kape para kay Dad. Tapos, lalagyan ko ng lason para siyang mapagbintangan. Naks, ang talino mo talaga, Mahalya. Pinitik ni Mahalya ang daliri sa hangin bago tawagin si Yaya Lourdes. Yaya Lourdes, halika nga. Tumalima naman agad ang utusang katulong sa dalagita. Ipagtimpla mo ng coffee si Dad. Less creamer and sugar, ha? Bawal kay Dad yon. Pagtapos mo, tawagin mo ko. Maliwanag ba? At ako na ang maghahatid kay Dad. Walang kagatol-gatol na tumango si Yaya Lourdes. Madaling nagtungo ng kusina ang utusan upang agarang sundin ang ipinag-uutos nito. Kinaskas nito ang magkabilang palad sa kasabikan. Nakikinikinita na nitong mapapatay ang ama. Mapapasa kanya na ng buo ang lahat ng ari-arian. Nang tawagin na ng katulungan dalagita, inabot na nito ang kape. May dinukot ito sa bulsa ng miniskirt. Isa yung matapang na gamot na lason. Sa una, patak-patak lang. Pero nagpasya na ito na ubusin na ang laman nun. Kinatok ni Mahalya ang pribadong silid ni Don Bayani. Pinapasok naman ito ng matanda. Tinanong nito kung anong pakay ng anak. Magiliw na inaliw nito ang ama. Maglalambing lang ako sa'yo, Dad. Total malamig ang panahon. Ito po, kape. Tinimpla yan ni Yaya Lourdes, pero ako lang naghatid. Inumin niyo na habang mainit-init pa. Maarte ang tonong suyo ng dalagita. Napakabait naman talaga ng anak kong Mahalya. Akin na, iinumin ko na. Inabot ng Don ang tenga ng tasa. Napangisi si Mahalya. Tangka na sanang sumimsim ni Don Bayani ng kape nang binulabog ang buong mansyon ng pagdagundong ng kidlat. Ano ba yon? Nagpapatay sindi ang ilaw ng buong mansyon. Natapon-tapon na sa sahig ang kape na iinumin sana ni Don Bayani. Hanggang sa mabanlian ito sa hita dahil sa malakas na sunod-sunod na kulog at kidlat na tumatama sa kanilang mansyon. Aray ko! Ano ba yun? Napaso ako! Lourdes! Tulong! Mas tumindi ang kilabot na nararamdaman nila nang patuloy sa pagpundi ng liwanag ang buong mansyon. Kasabay din noon ang pagdagundong sa buong lugar na ikinatakot ng mga katulong kaya nagsumiksik na lamang sila sa sulok. Dad, ano po bang nangyayari? Ba't parang lumilindol? Ay! Hindi ko alam! Hindi ko... Dad! Ano pong nangyayari sa inyo? Dad! Naririnig mo yun? Yung boses? Ang alin po, Dad? May boses! Boses ng tsuper natin! Si Rizalino! Ano? Wala po akong naririnig, Dad. Asan? Nangingilabot na si Mahalya subalit hindi pa rin ito maintindihan ng ibig pakiwari ng amang mayaman. Muling tumili ng malakas ang dalagita at mga katulong na utusan sa biglang pagtama ng matinding kidlat sa ikalawang palapag nila. Ay! Dad! Nasusunog! Yung second floor nasusunog! Saksi ang mag-ama sa biglang paggapang ng apoy nang tumama ang kidlat at naglikhayo ng malakas na pagsabog sa kanilang mansyon. Oh, por Diyos ko, mahabagin! Anong ibig sabihin nito? Nag-sign of the cross si Don Bayani. Kahit di naman kayang gawin ng dalagita, ginawa na rin ito ang mapaantanda't umusal ng dasal upang tumigil na ang sunod-sunod na pagtama ng kidlat
sa kanilang malaking tahanan. Maya-maya, nakarinig ng pagdagundong na boses ang mag-ama. Marunong din pala kayong magdasal na dalawa? Nilibot ni na Don Bayani at Mahalya ang buong mansyon. Sabi ko na nga ba, ikaw ang may kagagawan nito. Napakasama mo! Lumaban ka ng patas! Huwag mong idaan sa kapangyarihang itim mo! Bakit? Natatakot ka na bang tikman ng malagim kong kulam para sa anak mong bastarda? Ha? Humalakhak ng boses mangkukulam ang matandang lalaki. Mang Rizalino, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo nang bulabogin ang mansyon namin. Ang magiging kayamanan ko, please! Aba, at may gana ka pa talagang makiusap? Tsaka hindi ka ba nag-aalala sa kalagayan ng ama mo? Ang inaalala mo itong mansyon? Bakit? Dahil ba oras na mamatay ang ama mo, sa'yo mapupunta? Ganun ba, bastarda? Marahang bumaling ang ulo ni Don Bayani sa anak nito sa labas. Totoo ba yan, anak? Hindi ako mahalaga sa'yo? Hetong mansyon lang ba ang pakay mo kaya ka sumama sa akin? At hindi para maging diamante? Pilit na itinanggi naman ni Mahalya ang paratang dito ng dating matandang tsuper na mga taga-diamante. Hindi yan totoo, Dad. Ikaw ang mahalaga sa akin. Sus, bato-bato sa langit. Ang sinungaling, tatamaan ng kidlat. Nakarinig silang dalawa ng parehong matinding kataga ng pangungulam. Tumingala sina Mahalya at Don Bayani sa butas na bubungan na sinunog ng kidlat na pangungulam ni Mang Rizalino. May napansin silang parang may bumubuka sa itim na kalangitan na kung ano. Napamulagat si Don Bayani nang may liwanag ang namumuuroon. Kasunod ang pag-ugong ng kulog. Kasabay ang paglitaw ng kidlat mula sa itim na kapangyarihan ni Mang Rizalino. Hindi! Mahalya! Akma na sanang tatama ang kidlat kay Mahalya nang alertong hinarangan ni Don Bayani ang katawan ng anak. Hindi! Dad! Sa isang iglap lamang, biglang natusta ang buong katawan ng Don. Nag-aapoy ang katawang lupa nito. Nangamoy karne ng tinustang laman ng baka. Hanggang sa mahulog ang bangkay nito mula sa ikalawang palapag. Daddy Bayani! Hindi! Malakas na humalakhak muli si Mang Rizalino. Kunwari ka pa. Gusto mo rin namang mamatay ang ama mo para maangkin mo lahat ng ari-arian at pamana mo sa kanya, hindi ba? Umalingaw-ngaw sa buong mansyon ang boses ng mangkukulam na tsuper. Mariing tinakpan ni Mahalya ang magkabilang tenga niya. Kasabay ang bawat patak ng ulan sa kalangitan, ang pagtangis nito na wala ng kawala sa matinding mangkukulam na handa itong patayin ng malakidlat nitong itim na karunungan. Parang awa mo na, Mang Rizalino. Gagawin ko po ang lahat. Huwag niyo lamang ako paslangin. Dahil sa labis na pagsusumamo ni Mahalya sa mabangis na mangkukulam na si Mang Rizalino, pinatila na nito ang ulan. May kakayahan pala ang may edad na lalaki na pahintuin ang ulan o maglikha sa kalangitan ng pag-ulan kahit anumang oras nitong gustuhin. Minana ni Mang Rizalino ang pangungulam na yon ng kapangyarihang itim sa pagkidlat mula sa yumaong ina ni Paxson. Oo, tama ang hinala ng iba sa inyo na ang tunay na ama ng binatang si Paxson ay walang iba kundi ang tsuper ng pamilyang Diamante, si Mang Rizalino. Hindi alam ni Don Bayani na ang anak na dinadala ng asawa niya noong nabubuhay pa ito ay hindi sa Don, kundi sa driver nila. Agad na nasulot ni Mang Rizalino ang ina niya habang abala sa negosyo ang Don. May nangyari na rin sa ina nito at kay Don Bayani, pero mas lumamang ang sperm count ni Mang Rizalino noon kaya nabuo si Paxson. Naaakalain ng lahat ay isa siyang diamante.
Subalit isa lang palang malaking kalokohan ang lahat para sa binata. Dahil ang kaisa-isang diamante lang sa kasalukuyang henerasyon na magmamana ng lahat ng nasa mansyon na yon, na walang iba kundi si Mahalya na mas piniling maging ambisyosa, mukhang pera at ituloy ang masamang balak sa sariling ama. Lubos na nagsisisi ang anak sa labas nang pumanaw na si Don Bayani na si Mahalya sa lahat ng kasamaang ginawa nito sa mga utusan. Sa hardinerong si Mang Epifanio, lalong-lalo na kay Mang Rizalino na isang matinding mangkukulam pala. Ngayon, sinayang ni Mahalya lahat ng sa kanya. Ang kayamanang pilit niyang inaasam ay naging bato pa dahil sa pagiging ambisyosa nito sa sarili. Ang buong mansyon na yon ni Don Bayani at mga ari-arian nito na mapupunta sana kay Mahalya ay malilipat sa wala naman talagang dugong diamante na sina Pacson at ang mangkukulam nitong amang si Mang Rizalino. Habang ang dalagitang ambisyosa mananatiling nasa ibaba, naging katulong na utusan sa kamay ng binata at sa ama nitong mangkukulam na dati ay tsuper pero ngayon ay isa ng ganap na don. Wakas! Mga kapatid, naiibigan niyo ba ang ating kwento? Maraming salamat ha. Kung hilig niyo rin ang mga kwentong pag-ibig, pakisuportahan naman ang isa ko pang channel, ang Mr. Love Tagalog Story. At pakicomment na rin kung taga saan kayo, para naman alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ko. Salamat uli, hanggang sa susunod!